This email originated from the same suspect we had last year who was propagating bomb threats na it's a hoax. May-ari ng email na ginagamit sa pagpapakalat ng bomb threat sa ilang government offices. Natukoy na. The death of At Omar and At Engineer, as well as the surrender of At Katab, brought the DIMG leadership in disarray. They are now in a leadership vacuum. Dawla Islamiyah Mauti Group nasa bingit na umano ng pagbagsak matapos masawi ang kanilang amir na si Kadapi Membresa. Kung umabot man sa Supreme Court ay i-oppose talaga namin dahil sa tingin ho namin this is something that we will not let up on. No? Itong kaso na to ay nagpapakita ng impunity sa ating bansa. Posibleng apilan ng kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa pagkansila sa kanyang passport, tututulan ng Department of Justice. 2024 Super Bowl nakapagtala ng 123 million viewers, pinakamaraming nanood mula ng Apollo 11 moon landing. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Natukoy na ng Department of Information and Communications Technology ang pinagmula ng bomb threat sa ilang government agencies at paaralan. Natuntun ito sa email ng isang nagngangalang Takahiro Karasawa na mula sa Japan. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, ano ang susunod na hakbang ng DICT ngayong identified na ang source ng bomb threat messages? Magandang hapon sa iyo, June. Humingi na nga ng tulong ang Pilipinas dito sa Japanese government upang matukoy kung sino ang nasa likod nitong pagpapakalat nitong mga bomb threat sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon dito kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Undersecretary Alexander Ramos, nais nilang malaman kung sino na ang gumagamit nitong email account ni Takahiro Karasawa na umano'y nahak. This email originated from the same suspect we had last year who was propagating bomb threats na it's a hoax. Taong 2021 pa, kumakalat ang bomb threat mula umano sa email account na nagngangalang Takahiro Karasawa na isang abogado sa Japan. Hindi lamang ito natatanggap sa Pilipinas kundi pati na rin sa Taiwan, Korea, Japan at Malaysia. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, lumutang na si Karasawa noon upang linisin ang kanyang pangalan kaugnay sa mga bomb threat at sinabing nahack ang kanyang email account. The person who owns that name surfaced and denied he has anything to do with it, says it's a stolen identity. Kahapon, 28 bomb threats ang natanggap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan mula sa email ni Karasawa. Kaya naman ang Pilipinas nagpatulong na sa Japan upang matukoy kung sino ang totoong nasa likod ng pagpapakalat ng malisyosong impormasyon. Nakipagpulong ang CICC at iba pang miyembro ng interagency sa representante ng Japan para sa investigasyon. We have asked the Japanese representative today to help us put a stop to this. In fact, the one hosting the email server, we requested that if they can conduct an internal investigation in Japan why such content could proliferate coming from Japan. And they said they will coordinate with the necessary offices, the CERT of Japan, to locate and put a stop to this. And they will give us a feedback as soon as they have results. Payo ng CICC sa publiko, huwag nang i-share sakaling makatanggap ng kaparehong bomb threat at sa halip ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Any kind of bomb threat must be taken seriously, always, no, to prevent potential danger to the public, no. But
Their advice is, if you receive one, do not spread it. Let's contain it and find out if the threat is real or a hoax. Ang PNP, sinabing hindi binabaliwala at agad na pinupuntahan ang lahat ng reported bomb threat. All we can do is really, although this has been circulating, is a hoax, but it's our job. Whether history that this thing is being used, we have to respond appropriately and accordingly. It's better to do that rather than ignoring it totally. Kahapon, kabilang sa nakatanggap ng bomb threat ay ang tanggapan ng DENR, TESDA at ang ilang eskwelahan sa Balanga, Bataan. June, para sa Armed Forces of the Philippines, ang pagpapakalat itong mga bomb threat via email ay itinuturing nilang isang cyber attack. May babala din, June, ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat nito na maaari silang makulong ng 5 taon at magmulta ng hindi bababa sa 40,000 pesos. June? Leia, sinasabi nga ng PNP na bagamat ito ay hoax, dapat hindi ito, kumbaga, dapat ito ay seryoso nating ginagawa ang anumang dapat nating gawin sa sitwasyon ito. Papaano ba dapat i-report, halimbawa nasa isang establishmento, ang isang ganyang sitwasyon? June, sinabi ng Philippine National Police na wag na itong ikalat o ipasa kung kani-kanino. Dapat ay kausapin kaagad ang kanilang immediate supervisor at bahala na silang makipag-coordinate naman sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para malaman at mapuntahan din kaagad ng mga pulis at ma-secure din yung place. Kailangan din na hindi daw magpanik itong ating mga kababayan dahil kapag marami nakakaalam, sigurado magpapanik yan at doon na nagkakaroon ng sakitan. Kaya sinasabi nila na hayaan ang PNP na magtungo sa lugar para malaman kung ito ay totoo o hoax lamang. Pero hindi daw ito dapat na ipagwalang bahala, kaya kailangan din na palikasin itong mga, kung sa isang establishmento ay palikasin itong mga nasa establishmento para masigurado lamang na ligtas ang ating mga kababayan, June. Dapat talaga hindi binabaliwa kasi baka mamaya naman, Leia, ito ay kasangkapanin naman at maging daan para naman doon sa masamang loob. Tama ba yung Leia? Tama ka dyan, June, kaya importante na itawag kaagad ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya dahil magpapadala sila ng mga bomb squad, meron din yung mga pulis para naman bantayan din yung area dahil posible din nga na magkaroon ng mga looting kapag umalis na itong mga kababayan natin na nandun sa establishmento. Kaya importante sa otoridad talaga tayo magre-report at wag nang ikalat sa inyong mga kakilala dahil posibleng maghatid ito ng takot at magkaroon ng sakitan, June. Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa bomb threats sa mga tanggapan ng pamahalaan at local government units. Kasunod ito ng utos ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla. Ayon sa DOJ, dahil sa bigat o tindi ng sitwasyon, nakipagtulungan ang NBI sa Japan Police Attaché at iba pang law enforcement agencies para mapag-aralan o masuri ang banta. Hinikayat naman ni NBI Director Medardo de Lemos ang publiko na manatiling mapagmatyag at i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad o kung may impormasyon kaugnay sa mga pagbabanta. Magbibigay din anya sila ng impormasyon sa publiko sa magiging deployment o development ng kaso. Malapit na umanong malansag ng tuluyan ang Dawla Islamiyah Maute Group dahil sa leadership vacuum sa hanay ng local terror group. Kasunod dito ng pagkakapatay sa mga lider ng grupo sa sinagawang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Hindi naman isinasantabi ng mga otoridad ang posibleng pagganti ng mga terorista sa tropa ng pamahalaan. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. The death of At Omar and At Engineer, as well as the surrender of At Katab, brought the DIMG leadership in disarray. They are now in a leadership vacuum. Nalalapit na ang tuluyang pagbagsak ng local terrorist group na Dawla Islamiyah Maute Group.
Ito ang kinahaharap na kapalaran ng grupo kasunod ng pagkakapatay sa mga matataas na lider nito na pangunahing utak sa Mindanao State University o MSU bombing nitong Disyembre. Namatay din sa operasyon si Saumay Saiden, Elias Omar at nagdetonate ng IED sa MSU at Abdul Hadi o Hadi Imam ang IED expert ng grupo na nag-assemble ng bomba. Dahil sa sunod-sunod na operasyon ng mga otoridad at pagtugi sa mga terorista na nasa likod ng MSU bombing, 12 ang napatay, 3 ang sumuko at 3 rin ang naaresto. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bunsod nito, hindi malayong bibigay na ang organisasyon anumang oras. So foremost, when we did the 25 to 26 engagements, we were able to neutralize 9 of them. And out of those 9, 3 doon yung pinaka-involved sa MSU bombing. And then there were 2 who were wounded, and it turned out that fatal yung wound nung isa, which is yun nga, who was identified later on as at engineer, and he was also identified by the intelligence gathering and also corroborated by the statement of one of the surrenderies that he succumbed to his wounds. Patuloy pa ring nagsasagawa ng pursuit operation laban sa natitirang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group. Bagamat maliit na ang posibilidad na muling makapag-regroup ang nasabing grupo ng mga terorista, hindi iniaalis ng AFP ang posibilidad na pagganti nito, kaya pinaghahandaan na rin ito ng sandataang lakas. Sa lahat naman, sir, for every operation, of course, we always look at all the angles in any operation. This will always be a possibility, and we will be rest assured that the AFP will be well prepared for any possibility at all. Target ng Armed Forces of the Philippines na tuluyang malansag ang Dawla Islamiyah Maute Group. Binabantayan na ng militar ang lahat ng exit point na posibleng lusutan ng natitirang mga terorista. Sa ngayon, normal ang sitwasyon sa Marawi, walang naitatalang paglikas sa mga mamamayan at wala ring nadamay sa mga sibilyan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging pinal na ang utos na kansilahin ang passport ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. pagkatapos ng 15 araw ayon sa Department of Justice o DOJ. Samantala, tiniyak naman ng DOJ na tututulan nila kung sakaling may apela sa passport cancellation ni Teves. Ito ang balita ni Dante Amento. Matagal na namin hinihintay itong desisyon na to. Noong November pa kasi namin final yung motion to cancel the passport of former Congressman Arnolfo Teves. February 8, inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang utos na kansilahin ang pasaporte ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesman Assistant Secretary Miko Clavano, may kalahating buwan o 15 araw para maging pinal ang kautusan ng korte. Ito ay kapag walang anumang apila o motion for reconsideration na ihahain ng kampo ni Teves na maaaring magpaantala rito. Una nang sinabi ng abogado ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio na may mga legal remedy pang available sa kanila para baliktarin ang desisyon ng korte. Gagamitin anya nila ang lahat ng ito. Samantala, binigyang diin naman ng DOJ na tututulan nila kahit makarating pa sa Korte Suprema ang posibleng apela ni Teves. Paliwanag ng kagawaran na ang pagkansila sa passport ni Teves ay isa sa paraan upang lumiit ang mundo nito dahil hindi ito maaaring lumipat ng ibang bansa mula sa kung nasaan man siya ngayon. Kung umabot man sa Supreme Court, ay i-oppose talaga namin dahil sa tingin ho namin, this is something that we will not let up on. Itong kaso na to ay nagpapakita ng impunity sa ating bansa. Una nang napabalita na nasa Timor-Leste ito at humingi ng asylum na ayon pa sa DOJ ay hindi naman pinagbigyan. Target ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas si Teves para harapin ang mga kasong murder kaugnay ng pagkamatay ni Governor Roel Digamo at ilan pang sibilyan. Hindi na siya makapaglipat ng bansa pa. This is a very good development for us dahil yun naman talaga ang gusto natin na siguro to come back home and to face the charges like a man.
Inatasan na rin ng korte ang National Bureau of Investigation o NBI para gumawa ng paraan na maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabigo ang People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA na makapagsumite ng listahan ng mga donor sa kontrobersyal na pro-charter change advertisement na EDSA Puera. Ayon kay Noel Oñate, lead convener ng grupo, tumanggi umano ang mga donor na magpakilala. Dagdag pa ni Oñate na handa siyang ibigay ang listahan ng mga nag-ambag sa patalastas na ito. Subalit, sinunod lamang niya ang payo ni Senator Francis Escudero na konsultahin muna ang mga contributor. Hindi pa batid ni Vice President Sara Duterte ang kapalaran ng kanyang political career. Ayon sa Vice Presidente, mananatiling unpredictable ang kanyang mga plano para sa susunod na halalan. Inihalintulad din ni VP Sara ang politika sa buhay na walang kasiguraduhan. Tulong muna bago balita. Bigla ang pagpreno ang sinasabing dahilan ng pagkakasemplang ng isang motorsiklo sa Guagua, Pampanga. Nagkataon namang napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue Team at binigyan ng first aid ang tinamong injury ng motorcycle rider. Ito ang balita ni Leslie Widom. Makigalaw nga po. Nararamdaman. 1, 2, 3. Sa taas. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na sumemplang sa barangay San Matias, Guagua, Pampanga. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, sumemplang ito matapos biglang magpreno. Mabilis, kasi talagang mabilis po talaga siya. Nung nakita niya ako, nakaminor na ako dito, nagminor po siya, ay nagpumilit po siya na kuhanan ako dito, hindi po niya nakuha, nagpas yung bataw dito, kaya nag-break po siya. Semplang po siya. Wala po siya nag-break dun eh. Yung takuan ba na nakasakyan ng limpo, para pinto mabilis. Pero hindi tumama. Wala nang sinusundan ba? Cellphone lang. Yung girlfriend na, pwede po niya pangano. Tapos siya nag-slide na doon. Kumagsitsang nandun. Iniinda ng nasaktang si LJ Rueda ang pananakit ng kaliwang balikat at mga natamong sugat sa magkabilang tuhod at hita. Nakaagad namang binigyan ng pangunang lunas ng rescue team. Matapos ang isinagawang initial assessment ng UNTV Rescue, dinala agad ito sa Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital. Opo, galing po kami ng Bataan. Pauwi na po kami ng Manila. Nadahanin na po namin. Wala pa po kasing tumutulong. Patuloy na nagpapaalala ang mga otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 3 karagdagang K9 search and rescue dogs na tutulong sa paghahanap ng mga nawawalang bangkay mula sa nangyaring landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Galing ang mga ito sa Coast Guard District Pagadian City sa Zamboanga del Sur na dumating na sa Davao City kaninang umaga. Makatutulong ang mga ito sa nagpapatuloy na retrieval operation sa lugar. Base sa huling report ng mga otoridad, sumampa na sa 68 ang bilang ng mga namatay mula sa landslide, habang may nasa 51 pa ang nawawala. Samantala, tuloy-tuloy ang paghahatid ng relief operations sa mga biktima ng kalamidad sa iba't ibang parte ng Mindanao. Sa tulong ng air assets ng Philippine Air Force, mas mabilis na naihahatid ang mga ayudang kinakailangan ng ating mga kababayan doon. Tuloy-tuloy rin ang Department of Social Welfare and Development. Katuwang ilang volunteers kabilang na ang Members Church of God International sa repacking ng food packs o food boxes na ipinadadala sa mga biktima ng kalamidad. Naghain ng resolusyon ng ilang mambabatas sa House of Representatives upang imbestigahan ang nangyaring landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro.
Ayon kay House Deputy Majority Leader at CIS Party List Representative Erwin Tulfo, dapat may managot at maipakulong sa malagim na sakuna. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inihain ni na CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Davao de Oro Representative Ruel Peter Gonzaga at 4 pang mambabatas ang House Resolution No. 1586 na humihikayat sa kinauukulang House Committee na imbestigahan ang nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Masara, Munisipalidad ng Maco, Davao de Oro. Designated na no-build zone ang Barangay Masara. Gayunman, maraming residential infrastructures at establishments ang itinayo sa lugar. So we really need to investigate kasi nakakapika na, nakakasawa na every time na may ganito trahedya, may investigasyon pero walang napaparusahan. I think we need to do something about it. Kailangan siguro may masampulan na LGU, may masampulan siguro sa DNR or MGB. Tingnan natin kung sino kailangan managot dito. Naghahain din ng katulad na resolusyon si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Kulang 70 tao na ang nasawi dahil sa landslide bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Nais ding repasuhin ng House Solens ang mga batas na ipinatutupad ng Mines and Geosciences Bureau o MGB kaugnay nito. Nasa Masara ang lokasyon ng large-scale mining firms at small-scale mining operations na apektado ng landslide. We really need to make isang halimbawa rito na may makulong na local government official or official sa national government para masampulan at madala, ayusin ang trabaho. Dagdag pa nito, target nilang makapaghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Samantala, kinakailangan munang dumaan sa first reading ang inihaing House Resolution bago i-refer sa kinauukulang House Committee at ma-schedule para sa pagdinig. Tungkulin ng Kongreso na makapagsagawa ng mga pagdinig at investigasyon in aid of legislation upang matugunan ang mahalagang issue at suliraning kinakaharap ng bansa gaya ng nangyaring trahedya sa Davao de Oro. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ang bilang ng mga probinsyang apektado ng El Niño phenomenon ayon sa PAGASA. Mula sa dating 50, nasa 41 probinsya na lang ang apektado nito batay sa assessment ng PAGASA noong Enero 21, 2024. Ngunit paalala pa rin ng State Weather Bureau, kahit bumaba na ang bilang ng mga apektadong probinsya ng El Niño, kailangan pa rin na ipatupad ang paghahanda dahil hanggang Mayo pa ang inaasahang epekto nito. Inaasahang makababalik na ngayong araw sa kanyang tungkulin si US Defense Chief Lloyd Austin. Ayon sa statement ng Walter Reed Military Medical Center kung saan dinala ang opisyal, hindi nila inaasahan ang mahabang pananatili ni Secretary Austin sa ospital. Siya ay dinala sa naturang medical facility para sa isang non-surgical procedures under general anesthesia upang lunasan ang umano'y emergent bladder issue. Nagkukumahog ang kampo ni Donald Trump na maipatigil ang pagdinig at hatol sa mga kinakaharap nitong kaso habang palapit ang November 2024 presidential elections. Argumento ng mga abogado ng dating Pangulo, mayroon itong immunity from suit noong nangyari ang mga sinasabing panghihimasok nito sa halalan. Ito ang balita ni Early Briones. Hiniling ni dating US President Donald Trump sa Korte Suprema na suspindihin ang desisyon ng lower court ruling na nagsasabing wala siyang presidential immunity mula sa prosecution. Ayon sa mga abogado ng dating Pangulo, hindi siya maaaring litisin sa kasong panghihimasok sa halalan o election interference sa mga ginawa niya habang noong siya ang Pangulo ng Estados Unidos. Ngunit 3 lower courts na ang hindi sumang-ayon dito at iginiit na maaari siyang litisin gaya ng ibang mamamayan. Nakasaad sa isinumiting apela ng Trump lawyers na ang paglilitis kay Trump sa kasagsagan ng election period ay maaaring makaapekto sa kanyang kakayahang mangampanya laban sa katunggaling si incumbent US President Joe Biden.
Hinihintay na lang ang desisyon ng Supreme Court kung ito ay pagbibigyan. Ilang beses nang sinusubukan ng legal team ni Trump na i-delay ang criminal trials hanggang matapos sana ang 2024 elections. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Masungi Geo-Reserve Foundation na masisira ang habitat ng mga hayop at ancient limestone sa conservation area kapag nagkaroon ng large-scale project sa lugar. Kaugnay ito ng nakitang paghukay kung saan may plano umanong magtayo ng nasa 12 mga windmill sa mismong conservation area. Ito ang balita ni JP Nunez. Mayroong planong magtayo ng 100 malalaking wind turbine sa ating Masungi Karst Conservation Area. At nakakapangamba ito dahil sinasabi ng kumpanya na nasa advanced pre-development stage na sila. Sa mga kuha ng drone surveillance ng Masungi Geo-Reserve Foundation, makikita ang mga equipment na gamit sa paghuhukay ng lupa sa conservation area. Ayon sa Masungi Foundation, proyekto umano ito ng Rizal Wind Energy Corporation kung saan plano ang pagtatayo ng nasa 12 windmills. Sa huli nilang surveillance noong December 2023, wala namang naging malaking development pa sa paghuhukay ng lupa, pero wala rin umanong plano ang kumpanya na ihinto ang proyekto. Tinututulan ito ng foundation dahil maaari nila itong makasira sa conservation area na pinananahanan ng iba't ibang mga pambihirang hayop at halaman at ng mga limestone na nasa 60 million years na ang tanda. Questionable rin para sa Masungi kung may legal na Environmental Compliance Certificate o ECC ang naturang proyekto. Marami tayong endangered species like yung ating mulawin o ang Philippine Hawk Eagle, makikita natin sa Masungi. Kakabalik lang nila dahil as you know, Masungi before was already deforested. Ngayon palang bumabalik yung ating forest. Dagdag pa ng conservationist na si Billy Dumaliang, kapag natuloy ang proyekto, maraming puno ang puputulin sa lugar para lamang maipwesto ang mga naglalakihang wind turbines. Gagawa ka muna ng road network. At para makagawa ka ng road network sa isang kagubatan, kailangan mong magputol ng maraming puno, kailangan mong patagin kung anumang nandoon, kung rocks yan o kaya bundok para makagawa ka ng vast road networks required to make a wind farm. Sa isang pahayag, sinabi ng Vina Energy Group na may hawak sa Rizal Wind Energy Corporation na nagsasagawa pa lamang sila ng pag-aaral sa posibleng paglagyan ng wind energy sa Tanay Rizal. Pero ayon sa Masungi, kahit pag-aaral pa lamang ay dapat nang pigilan dahil mauuwi rin ito sa mas malaking development na makakasira sa mismong conservation area. Bawal ang applications. So doon pa lang dapat wala nang kahit study, di ba, or exploration. Samantala, sinubukan din ng UNTV na kumuha ng reaksyon sa Department of Environment and Natural Resources pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Food and Drug Administration o FDA na pabilisin ang proseso sa pag-aproba ng bakuna kontra avian at African swine fever. Sa pulong sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo ang pangangailangan na magkaroon agad ng naturang mga bakuna upang matiyak ang seguridad sa supply ng pagkain. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Sa current namin database, wala kaming currently ina-evaluate na avian flu or the ASF. That's why we are encouraging kasi wala kaming ina-evaluate sa ngayon at this point in time. Wala pang naibibigay na anumang Certificate of Product Registration ng Food and Drug Administration para sa bakuna kontra avian at African swine fever o ASF. Ayon kay FDA Director Jesusa Joy Sirunay, hindi pa sila nakatatanggap ng anumang aplikasyon ng naturang bakuna hanggang sa ngayon. Kaya naman sa pulong sa Malacanang kasama ang FDA, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang pangangailangan na magkaroon agad ng bakuna kontra avian at ASF upang matiyak na hindi maapektuhan ang supply ng manok at karne ng baboy sa bansa. Sang-ayon naman si FDA Director General Samuel Sacate sa maaaring idulot na problema kung hindi magkakaroon ng supply ng naturang veterinary vaccines. It has been happening even before the administration, the current administration. Of course, the food security, yung meat possibility, the problem with our stakeholders. Kaugnay nito, iniutos ng Pangulo ang mabilis na pagpoproseso ng drug application at paglikha ng one-stop shop at ng pharma zones. The FDA will have a role so that pagpasok po ng isang gamot, diretso testing, diretso registration, para po magkaroon po ng mabilis at malaki ang lawak ng coverage, especially those essential medicines. Sa ngayon, base sa impormasyon ng FDA, may 3 posibleng maging aplikante para sa bakuna kontra avian flu. Una na ring lumikha ang FDA ng 2 task force na tututok sa usapin ng ASF at avian flu. Sa kabila naman ng banta ng naturang mga sakit sa hayop, dagdag pa ang El Nino phenomenon, tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng pagkain sa susunod na mga buwan. Secretary Kiko Laurel just briefed the President that all our crops commodities, especially for rice and corn, pork and chicken, were a bit stable, and there will be no problem in these coming months. So we don't need to worry. Just relax, sit back, and watch the show. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tutol ang ilang grupo ng mga doktor sa Pilipinas sa panukalang isabatas ang medical cannabis o ang paggamit ng marijuana bilang gamot sa sakit. Ayon sa kanila, may panganib na nakaamba sa kalusugan ng isang tao, lalo na sa mga kabataan kung tuluyan itong papayagan ng pamahalaan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Kung hindi natin nakikita ang problem and we focus on medical cannabis, then we will be the Colombia of Southeast Asia. Hindi malayong matulad ang Pilipinas sa mga bansang talamak ang programa sa droga, kung papayagan ang paggamit ng marijuana bilang gamot sa ilang sakit. Isa-isang tinukoy ng Philippine Medical Association at iba pang grupo ng mga doktor ang panganib na maaring idulot ng medical cannabis, lalo na sa mga bata at kabataan. Kasama na rito ang epekto sa pag-iisip at pagagumon sa masamang bisyo. Naninindigan ng PMA na hindi totally safe ang paggamit ng marijuana bilang gamot, lalo't may side effects ito tulad ng pagkahilo, pagsusuka at kumbulsyon. Lumabas din umano sa mga bagong pag-aaral na maaari itong pagmulan ng sakit sa puso, stroke at paggabara ng mga ugat sa katawan. Malaki din nila ang magiging epekto ng paggamit ng marijuana sa buntis, lalo na sa development ng bata habang nasa loob ng sinapupunan na kondisyon ng isang tao. Cannabis use is likely to increase the risk of developing schizophrenia and psychosis. Yung may mga tamang hinala, yung mga may naririnig po na kakaiba or may nakikita na wala dyan po. Regular or near daily cannabis use can also lead to greater symptoms of bipolar disorder. Heavy cannabis users are also more likely to report thoughts of hurting themselves or thoughts of suicide. And regular cannabis use is likely to increase the risk of developing social anxiety disorder. Ayon sa grupo, kung magiging legal ang paggamit ng medical cannabis sa Pilipinas, magiging recreational drug ito na magbibigay ng maling mensahe sa kabataan na ligtas itong gamitin. Dagdag pa ng PMA, kung magkakaroon man ng adverse effects sa pasyente ang pagreseta ng marijuana, doktor din ang mananagutan dito. Doktor, accountable. Yung nag-prescribe, kunyari namatay yung pasyente doon, ang doktor pa rin yung responsable. Maaring mawalan siya ng lisensya, lalo na kung magdidemanda ang pasyente. Ilan sa mga sinasabing sakit na maaring lunasan nito ay epilepsy, Alzheimer's disease, HIV at pwede rin umano sa pag-manage ng severe art chronic pain. Nitong nakaraang Miyerkules, nakapasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang limitadong paggamit ng marijuana bilang gamot.
Pero hindi ito aalisin sa listahan ng mga iligal na droga. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas si Food and Drug Administration o FDA Director General Samuel Zacate sa paggamit ng marijuana bilang lunas sa ilang karamdaman. Ayon sa FDA Chief, kung magiging organisado at hindi makasasama ang paggamit nito, payag siya sa legalization ng medical cannabis. My take on marijuana is that I am open. No, basically the Filipinos must have a wide range of therapeutic indication or therapeutic drug of choice. Plano ng mga delivery drivers sa United Kingdom na magwelga bukas upang humingi ng mas magandang sweldo at mas pinabuting working conditions. Tinatayang nasa 3,000 riders at drivers ang makikilahok dito. Ayon sa pahayag ng Delivery Job UK, ang pagsakripisyo ng ilang oras para sa pagigiit ng karapatan ay mahalaga sa halip na patuloy na magtrabaho ng walang tigil para sa hindi sapat na sahod. Naging matagumpay ang katatapos na Super Bowl Championship game ng National Football League kahapon. Sa katunayan, nakapagtala ito ng record-breaking viewers sa kasaysayan ng Super Bowl. Ito ang balita ni Rejan Bolivar. Let's go Niners! Let's go Niners! Tinatayang nasa 123.4 million ang nanood sa face-off ng Kansas City Chiefs at San Francisco 49ers sa katatapos na 2024 Super Bowl na ginanap sa Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. Bunsod nito, binasag ng naturang annual National Football League Championship ang viewership record ng Super Bowl. Nalagpasan nito ang bilang ng mga nanood noong isang taon na umabot sa 115 million. Sa laki ng audience ngayong taon, halos napantayan na nito ang mga nag-abang sa all-time most watched television broadcast noong 1969 na Apollo 11 Moon Landing na tinatayang may estimated 125 to 150 million viewers. Nagbunyi rin ng fans ng Kansas City sa pagkapanalo ng koponan. Slow game. At the beginning, defense definitely held us in and made some errors down low when we were in our own end of the field, but never gave up on the Chiefs, and they came back with a vengeance. But it finished strong. That's all that matters, right? The final scoreboard is all what counts, you know. And if she wins, I got to do chores for a whole week. Yeah, number one. You can never lose faith in Patrick Mahomes. He's always going to find a way. He's a composed quarterback. He knows what he's doing, and he found a way tonight again. A great game. You feel me? Back and forth action. Defensive struggle. End of the day, you can't leave baby Brady with the ball. Are you kidding me? Bukod sa kapanapanabig na football game, sinasabing nakahatak din sa crowd ang presensya ng pop superstar na si Taylor Swift. Inabangan din ng mga manonood ang makasaysayang halftime performance ng American singer, songwriter at dancer na si Usher. Rejan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa pangangalap ng pirma para sa isinusulong na People's Initiative, kwinestyon ng mga senador ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa ayuda sa kapos ang kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagtataka ang mga senador kung paano ito nagkaroon ng napakalaking pondo gayong hindi naman ito hiniling ng ahensya at ngayon lamang umano nila ito narinig. Ito ang balita ni Jed Neresina. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Magical Project. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang isang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa People's Initiative.
Ikinagulat niya at ng ilan pang senador ang 26.7 billion pesos na budget ng Anilay Magical Project na ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ng DSWD. Kinwestiyon ito ng mga senador lalo pat hindi sila pamilyar sa programang ito. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. Tanong ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ba ay proyekto sa pagitan lang ng House of Representatives at DSWD dahil aniya walang ideya ang Senado tungkol dito. Parehong reaksyon din ang nanggaling kay Senator Ronald Bato de la Rosa. If this WD declares that is foreign to them, saan lang galing itong budget? Baliktad na pala ang budgeting process natin. Dagdag ni Senator Bato, kung Kongreso na ba aniya ang magdedesisyon sa proyektong i-implement ng ahensya at hindi na sila ang magre-request nito. Tugon naman ni DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Alia Di Mapuro, hindi ito eksklusibong proyekto kundi isang regular project ng ahensya, ngunit kasalukuyan pang inaayos ang mga regulasyon o guidelines kaugnay nito. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Aminado naman si Undersecretary Di Mapuro na hindi nila ni-request ang nasabing programa. Ngunit nanindigan siya na hindi ito basta inimbento lamang. Tugon naman ni Senator Amy, ang ganitong mga proyekto ay kailangang dumaan sa masusing diskusyon o pag-uusap. Hindi ito basta-basta lalo at napakalaking budget ang nakalaan para sa inilarawan niyang undefined, unnamed, unfamiliar with no guidelines at no target beneficiaries na proyekto. With all due respect, Yusek, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Hinikayat na lang ng senadora ang DSWD na makipagtulungan sa investigasyon kung ano at para saan ba talaga ang AKAP na ito. Magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programa to. Pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Handa naman makipagtulungan ang ahensya sa Senado tungkol dito at bukas sila sa anumang usapin kaugnay ng kinuwestyong proyekto. Una nang lumutang ang usapin sa paggamit umano ng ayuda mula sa DSWD upang makahikayat ng mga pipirma sa isinusulong na People's Initiative upang baguhin ang saligang batas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inutusan ng House Joint Committees ang Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture na dagdagan ang discount sa basic goods ng senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Sa kasalukuyan sa ilalim ng Joint DTI-DA Administrative Order No. 10-02 entitled ang senior citizens sa isang special discount na 5% sa regular retail price ng basic necessities. Katumbas ito ng 65 pesos discount sa bawat 1,300 pesos na halaga ng goods kada linggo. Subalit sa ginawang joint committee hearings na pinangunahan ni House Ways and Means Chairperson Joey Salceda, nais na gawing 125 pesos ang diskwento sa bawat 2,500 pesos kada linggo. Gayunman, kailangan muna itong pag-usapan ng DTI at DA at maglabas ng panibagong Joint Administrative Order. So we will put that in writing. So you better prepare the letter and we will give it to you. Samantala, lumabas naman sa pagdinig na nasa 7,000 ang reklamo kaugnay ng pekeng medical certificates upang maka-avail ng PWD IDs.
Inihayag ngayon ng Department of Transportation ang posibilidad na isa-pribado ang operasyon ng EDSA busway sa pamamagitan ng bidding tulad ng ginawa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa panayam kanina kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kalinsabay ng isinagawang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng EDSA busway concourse, sinabi ng kalihim na may natanggap na silang unsolicited proposal mula sa isang malaking conglomerate na nagnanais mag-operate sa EDSA carousel. Gayunman, hindi na tinukoy pa ni Secretary Bautista ang pagkakakilanlan nito, ngunit pinag-aaralan nila ang proposal. Nais ng DOTR na mapagbuti ang serbisyo ng EDSA carousel kung saan plano ng ahensya na magkaroon ng single standard sa mga bus. Tiniyak naman ng ahensya na hindi magkakaroon ng pagtaas sa pamasahe kahit paggawing pribado ang operasyon ng EDSA busway. Nasagip ng mga otoridad ang nasa 85 biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi, Sulu. Sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Tactical Operations Wing, Western Mindanao ng Philippine Air Force at iba pang local government units, napigilang makaalis ang mga biktima na bibiyahe sana patungo ng Malaysia. Masusing minanmanan ng mga otoridad ang serye ng operasyon mula pa noong January 11 hanggang February 4. Na-turn over na ng Philippine Air Force ang mga nasagip na biktima sa Office of the Ministry and Social Welfare ng Bungao para isailalim ang mga ito sa counseling at stress debriefing. Agad na tinugunan ng Members Church of God International o MCGI ang simpleng kahilingan ng mga pulis sa Bulacan. Ayon sa kanila, nakakaantig sa damdamin kahit ang mga simpleng bagay na kanilang natatanggap bilang pag-alaala sa kanila ng ating mga kababayan na kanilang pinagsisilbihan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yung request ko na bulkap para sa aking mga kapulisan ay natupad. Na-award na lahat yung mga bulkap na request ko. Hindi lang doon sa mga personnel ko na officers, kundi pati yung mga PNCOs na bigyan lahat. Tuwang-tuwa ang ating kapulisan dito sa Bulacan. Natanggap na ang kahilingan ng mga pulis sa Bulacan na mapalitan at magkaroon na sila ng bago nilang magagamit na sariling bullcaps sa loob lamang ng isang linggo matapos na malagdaan ang Memorandum of Understanding ang Members Church of God International, UNTB at Bulacan PNP sa probinsya. Sa flag raising ceremony ng Bulacan PNP ay kinumpleto na ng MCGI ang karagdagang 200 bullcaps na personal na magagamit ng mga alagad ng batas sa lalawigan. Dala-dala nila yon sa buong buhay nila, yung bullcap na yon. Pati pag-retire nila, sigurado ako. Meron po akong natanggap at tuwang-tuwa nga ako at nabigyan din ako bilang provincial director. Malaking bagay po yun. Buhay ko, after my retirement, makikita ko yung bullcap na yon at maalala ko si Kuya Daniel Rason ng Members of Church of God International. Bukod sa mga tauhan sa Campaleo Santos, nabiyayaan din ng bullcaps ang lahat ng Chief of Police ng Bulacan at may kasama pang groceries. Para sa mga pulis, nakakaantig ng puso ang ganitong pag-alaala sa kanila ng mga kababayan. Talagang nakaka-touch po yung mga ganong gesture, simple gestures po yung mga ganon. Ano? Not only Chief of Police, even po yung ating mga PNCOs, nakatanggap din po sila ng ball cup, which is very, para po bang, talagang naalala kami personal, dahil yun syempre yun ang ginagamit namin araw-araw in the performance of our duty. So maraming salamat sa pag-alala nyo po sa amin, sa Philippine National Police. MCGI, no? You truly care. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ang madalas or most of the time na talagang nagbibigay sa ating mga kababayan, especially yung mga nangangailangan. But this time, very heartwarming, sir, kasi kami po ang naging beneficiary this time.
talagang iba po sa pakiramdam namin na kami din po ay pinapahalagahan ng katulad po ng MCGI. Samantala, naipagkaloob na rin sa iba pang mga pulis ang nebulizer at wheelchair na magagamit ng kanilang mga mahal sa buhay. Mayroon ding libreng almusal para sa kanila. Mahirap po kasi para sa amin, syempre pag sinabing PNP, may mga kaya na yan, may mga sahod na yan, pero iba pa rin po yung nakikita nyo pa rin po kami, nararamdaman nyo pa rin po kung ano yung pangangailangan ng kapulisan. Kasi po syempre, lalo po sa medical, minsan hindi na nakakapagpa-check up yung kapulisan kasi trabaho ng trabaho, kaya malaking tulong po para sa amin na napuntahan po kami, kaloob po kayo ng Panginoon, ginawa pong kayong daan ng Panginoon para matulungan ang bawat isa sa amin. Payo naman ni Kuya Daniel Rason, kailangang samantalahing palagi ang paggawa ng mabuti sa kapwa at magpakitang awa dahil isang bahagi ito ng utos ng Diyos na dapat magawa ng isang taong kumikilala sa may kapal. Ito po'y obligasyon, and this is one of the reasons why we deemed it necessary para po sa amin na sundin yung aral na sinasabi ng Diyos na maging pananagutan ng bawat isang kumikilala sa salita ng Diyos na kung merong kang kakayahan, merong kang magagawa, nakikita mo ang kapatid mo na nangangailangan, huwag mong ipagkakait ang iyong awa. Sapagkat hindi ka pananahanan ng pag-ibig ng Diyos kapag pinagkaitan mo ng awa, yung nangangailangan ng awa, kung mayroon ka namang magagawa. Ang sabi po doon sa Santiago 2:13, walang awa. Walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Kung ibig natin tayo'y kaawaan, matuto tayong maawa. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibang balita ito! Likas po sa mga bata ang pagiging malikot at curious sa lahat ng bagay. Pero ano ang gagawin mo kung makita mo ang iyong anak na nasa loob na ng isang game sa arcade? Sa Brisbane, Queensland, Australia, nagkagulo ang lahat ng matuklasan sa loob ng isang claw machine ang 3 taong gulang na lalaki. Ayon sa mga rumisponding pulis, hindi nila lubos maisip kung paano nakapasok ang batang si Ethan sa loob nito. Nasa 10 hanggang 15 minutong pinag-isipan ng mga otoridad at magulang nito ang paraan para mailabas si Ethan. Sa huli, nagpasya na lamang silang i-secure muna si Ethan sa isang tabi at basagin ang salamin ng makina. Ligtas na nakalabas ng claw machine ang bata na kahit nakapagdulot ng pinsala sa arcade ay binigyan pa rin ng toys. Samantala, magkakaroon po ng Register Anywhere project ang Commission on Elections sa Legazpi City, Albay. Inaanyayahan ng lahat ng qualified Bicolanos na nais magparehistro na magtungo sa Buseng Gymnasium sa Martes, February 10. Bukas ang registration process mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa Legazpi Albay, tuloy-tuloy din po ang Register Anywhere program ng COMELEC sa iba pang mga mall sa buong bansa, kaugnay ng nagpapatuloy na voter registration. Tuesday, shoutout naman po tayo sa ating masusugid na at mga bagong kausi. Bago po ito. Ngayon lang po ito. Si Daryl, kausiran po natin, si Daryl Bini, si Armando Jimenez Obero, si Elena Abasola, si Mario Oliveros, si Liberty Garay at si Irish Binanda. Sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa itong balita at sa UNTV, sa ating po mga newscast, sa lahat ng ating mga newscast. Mga sambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel
at i-click ang subscribe button. Ayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 25:10 na nagsasabi, lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nangag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patotoo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.